Ang pamumuhay ng may takot ay pumipigil sa atin na makipagsapalaran. Kung hindi mo kayang isugal ang hindi pangkaraniwan, kailangan mong mamuhay gaya ng karaniwan. Dahil kung hindi ka lalabas sa sangay, hindi mo makukuha ang pinakamahusay na prutas. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsanang hinanap ang kapalaran sa lupain ng mga dayuhan. Nakipagsapalaran, nangarap at natutong magtiis ng maraming hirap para sa pamilyang naiwan sa kanyang bayan. Subalit hanggang saan ka susubukin ang iyong mga pangarap kung ang inaasahan mong pagkukunan ng kanilang mga pangangailangan ay nasa pusod na pala ng digmaan? Kakayanin mo bang ipagsapalaran kahit pa ang kapalit nito'y walang katiyakan na makakauwi pa ng buhay? Ang kwento ng mga sakripisyo, pagsisikap at traumang inabot sa kamay ng mga kalaban. Angelo de la Cruz, ang pag-atras ng Kawal Pilipinas. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Angelo de la Cruz ay isinilang noong taong 1957. Siya ay tubo sa isang bayan sa Pampanga. Gaya din ng ibang mga magulang na naghahangad ng mas maayos na pamumuhay para sa pamilya noong una. Ang pangingibang bansa, lalo na sa gitnang silangan, ang pangunahin nilang pinagpipilian, lalo na sa bansang Saudi Arabia. Huling bahagi ng dekada 80, sa edad na 31 anyos na magsimulang makipagsapalaran si Angelo de la Cruz sa lupain ng mga Arabo. Sa pamamagitan nito ay naituguyod niya ang kanyang asawa at mga anak, kung saan naging kapalit ng kanyang mga sakripisyo sa napakalayong lupain ng mga banyaga, ay natutugunan naman ng kanyang pamilya ang kanilang mga pangunahing mga pangangailangan. Tumagal siya sa Saudi Arabia ng 15 taon bago siya nagkaroon ng mas magandang oportunidad sa bansang Iraq noong unang bahagi ng taong 2000, dahil mas magiging maayos ang kikitain niya sa bansang iyon. Subalit sa kasamaang palad, noong mga panahon na yun din ay nakakaranas na ang bansang Amerika ng pinakamalalang trahedya sa kasaysayan, kung saan libu-libong mga buhay ang nasawi. Bilang ganti sa kanilang hakbang pagkatapos nun, ay isa lamang ang bansang Iraq sa mga bansa sa gitnang silangan ang napagdiskitahan nila ng galit sa pagsasabing sinusuportahan nila ang pagkilos ng mga kumakalaban sa bansang Amerika. Hinakusahan pa nila ang Iraq na nag-iingat daw ng chemical weapons of mass destructions. Ang pagbibintang na yun ay humantong nga sa pananakop sa bansang Iraq ng mga bansang US at mga kaalyado nito. Sobra-sobrang laki at lakas ng puwersa ang kanilang ipinakita sa mga Iraqi upang nang sa ganun ay hindi na sila makapalagpa. O sa madaling salita, madaling natapos ang digmaan pabor sa Amerika. At sa panahong ito, iisa lang ang bansang Pilipinas sa iba pang mga bansa ang nagpadala ng tropa sa Iraq upang mangalaga sa seguridad habang nagsasagawa sila ng rehabilitasyon para sa muling pagbangon ng bansang iyon. Subalit para sa mga loyalista ng kanilang leader na si Saddam Hussein ay hindi pa natatapos ang laban. At ang kanilang naging estratehiya ay dukutin ang mga foreign workers ng alinmang bansa na nagpadala ng tropa sa kanila, at pagkatapos ay hihilingin na paalisin na sa bansa nila ang mga sundalong ipinadala kapalit ng kalayaan ng kanilang nabibihag. Malulupit ang mga grupong nasa likod nito sapagkat tinutotoo nga nila ang kanilang mga banta kapag di sila pinagbibigyan ng bansang nakuhanan nila ng bihag. Gaya na lang ng nangyari sa mga bansang Bulgaria, ang sa Spain na kung saan nagawa pang atakihin ang Madrid na kabisera nila, ang South Korea at ganun din sa bansang Japan na tumangging i-withdraw ang kanilang mga tropa. Ikapito ng Hulyo ng taong 2004, bilang isang truck driver, habang si Angelo de la Cruz ay nagbabiyahe nga ng mga gasolina mula sa Saudi Arabia papasok sa Iraq, siya ay hinarang sa may bahagi ng Fallujah ng grupong responsable sa mga naunang pagdukot. Noong ding araw na yun, sa pamamagitan ng Al Jazeera TV ay lumabas ang video ni Angelo de la Cruz na hawak na nga ng mga grupo na siyang mga loyalista nga ni Saddam Hussein, at dito ay makikitang humihingi siya ng tulong at nagmamakaawa sa gobyerno ng Pilipinas na i-withdraw na rin ang tropang ipinadala nang sa ganun siya ay makalaya na. Higit 1.4 na milyon ang mga trabahador na Pilipino na nakakalat noon sa buong gitnang silangan, at ang karamihan nga sa kanila ay napanood ang video ni Angelo de la Cruz.
marami ang nangamba sa kanilang kaligtasan at dahil dito ay lumakas na ng lumakas ang panawagan na sagipin siya ng gobyerno, lalo't higit ay kababayan pa din ito ng noon ay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng gobyernong Pilipinas at mga militanteng loyalista ni Saddam Hussein sapagkat di sila magkasundo dahil ng mga sandaling dinukot si Angelo de la Cruz ay 1 buwan na lang talaga ang itatagal ng misyon ng mga sundalong Pilipino at sila'y nakatakda ng umuwi sa bansa. Hiniling nila sa mga may hawak kay Angelo de la Cruz na hintayin na lang ang araw na yun para wala ng problema pa. Subalit mahigpit ang kanilang mandato. Lalo pang na-pressure ang gobyernong Pilipinas dahil noon ay naging celebrity case na nga ang nangyaring pagdukot kay Angelo. Kabi-kabila na ang pagrarally sa mga lansangan at ang mga prayer vigil ng iba't ibang grupong pangrelihiyon at kung ano-ano pa. Ngunit kung susundin naman ng gobyernong Pilipinas ang dumukot kay Angelo na i-withdraw nga ang mga sundalong Pilipino ay magagalit naman sa kanila ang bansang Amerika at iba pa dahil ang patakaran ay walang negosasyong magaganap at ang mga nabibihag ay ipinagpapalagay na lang nilang mga sakripisyong tupa. Dahil dito ay naipit ng husto ang gobyernong Pilipinas. Subalit ang naging hakbang ng Pangulong GMA ay i-withdraw nga ang mga kawal ng Pilipinas kapalit ng kalayaan ni Angelo de la Cruz na kanyang kababayan. Sinasabi ng iba na ginawa lang ng Pangulong GMA ang hakbang na ito upang payapain ang mga tao dahil kung babalikan ay sobrang dami na nga ng galit sa kanya at nagrarally na talaga ang mga tao sa mga lansangan bago pa man dukutin si Angelo de la Cruz at nadagdag nga lang ito sa init ng kanilang ulo. Sapagkat ito yung mga panahong katatapos lang ng presidential elections kung saan itinuturing nilang pinakamalalang dayaan sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas dahil nga pinayuko ni Pangulong GMA si FPJ na nasirobot pa sa maraming mga presinto lalo na sa Mindanao at ang bantog na Hilogar Sea Scandal na silang nagpataas palalo ng tensyon. Kaya't sa pagkakalaya ni Angelo de la Cruz ay nakangiting umere sa telebisyon si Pangulong GMA habang nagtatalumpati at inilalarawan si Angelo bilang simbolo ng katatagan, pag-asa at pagkakaisa. Sabay bigay dito ng tulong pinansyal, bahay at lupa sa pamilya ni Angelo de la Cruz sa may bahagi ng Benjamin Subdivision sa Mexico sa Pampanga. Binigyan din ng Pangulo ng scholarship ang lahat ng mga anak ni Angelo, habang ibinili naman niya ng bagong jeep na pampasada ang perang natanggap. Sa tulong ng isang kamag-anak ay muli siyang nakaalis ng ibang bansa patungong California sa Amerika, ngunit hindi nagtagal doon si Angelo dahil sa kawalan na mapapagkunan ng kabuhayan. Muli siyang bumalik dito sa bansa at noong taong 2011 ay nagtatrabaho na lang siya bilang passenger van driver sa ruta ng Mexico Angeles City at vice versa. Sumasideline din siya bilang ahente ng mga nag-aayos ng mga dokumento gaya na lang ng mga aplikasyon ng mga birth certificates at mga passports. Nagawa pa rin niyang kumandidato bilang konsehal sa bayan nila sa ilalim ng partido ng Pangulong GMA na may mga platapormang tutulong sa mga OFW, subalit siya ay inalat na manalo. Samantala sa kabilang banda, umani naman ng napakaraming kritisismo ang bansang Pilipinas sa hakbang na ginawa ng gobyerno at marami sa mga lider ng iba't ibang bansa na nagpadala ng tropa sa Iraq ang nagsalita ng hindi maganda sa desisyon ng Pilipinas. Dahil ang ginawang pag-pull out sa tropang Pilipino ay kumukonsinti lang, lalo na sa grupo ng mga loyalista kay Saddam Hussein na dumukot nga ng mas marami pang mga bihag na lalo pang maglalagay sa kanila sa alanganin at magpapalala pa ng sitwasyon. Pero para kay Pangulong GMA, ay mas masayang makitang nagbubunyi ang pamilya ng isang taong nailigtas nila mula sa kamay ng kamatayan. Nagpatupad din sila ng travel ban sa gitnang silangan na tumagal hanggang hindi humuhupa ang sitwasyon doon. Maliban sa mga kanayo niya, ay wala nang balita o naging pribado na ang buhay ni Angelo de la Cruz hanggang sa siya ay binawian na pala ng buhay noong 5 ng Hulyo ng taong 2021. At 2 araw na lang bago ang ika-17 anibersaryo ng kanyang pagkakabihag sa bansang Iraq. Si Angelo de la Cruz na naging simbolo ng katatagan, pag-asa at pagkakaisa ay pumanaw sa edad na 64 na taong gulang. Ang pamumuhay ng may takot ay pumipigil sa atin na makipagsapalaran. Kung hindi mo kayang isugal ang hindi pangkaraniwan, kailangan mong mamuhay gaya ng karaniwan. Dahil kung hindi ka lalabas sa sangay, hindi mo makukuha ang pinakamahusay na prutas.
Ikaw kaibigan, ano ang makakaya mong isugal alang-alang sa iyong pamilya? Handa ka bang magsakripisyo? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!